Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tara Channel. Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tara Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lalong-lalo na sa ating kasipag na overseas Filipino workers, OFWs, na lagi nagbibigay ng nakakataba sa puso na komento sa ating mga videos na kanilang pinapanood. Kapag bago po kayo sa ating channel, sa ating mga new subscribers, welcome to the channel, and kapag bago po kayo at hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe po. And don't forget to like, mag-comment po kayo pag naka-resonate kayo, at syempre, i-click nyo po ang notification bell para ma-notify po kayo or updated po kayo sa ating mga susunod na videos na pagsasamahan. Okay, sa ating mga returning viewers, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagbabalik, sa muling inyong panunood sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Sige, ang ating pong reading ngayon isang bonus reading para sa ating mga nasa sign ng Aquarius. Okay, Aquarius, ulitin ko, para sa inyo ang reading na ito. Bonus reading for Aquarius. Last one, shovel, at simulan na natin. Okay, that's it. That's it, pansit. Kamusta kayo, mga soulmates kong Aquarius? Okay ba ang buhay-buhay natin? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming bonus reading for Aquarius. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters, bigyan niyo po kami ng 10 baraha for Aquarius. Sa mga bago po sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siya in-interpret natin ng energy. Yan, may nahulog na isa. Base sa in-interpret natin ang mensahe base sa energy na ibibigay ng universe sa atin. At yung mapapansin nyo po, kukuha po tayo ng 10 cards, tuloy-tuloy na po dire-diretso para hindi po tayo mag-shuffle at madidistract po tayo sa ating reading. Mas maganda po ang nakafocus lang tayo sa mga baraha. Sige, meron na po tayong 3. And kinukuha ko po talaga yung mga tumatalon, tumatalsik. Pag ganito po napapakita, hindi ko po kinukuha yan, okay? Para po sa iba ng mga bago dito, there are some na nagtatanong bakit parang ang gulo ko po mag-shuffle. Yes, ganyan po talaga ako mag-shuffle. Diyan po ako komportable. Pero sa mga soulmates kong matagal na po dito sa akin channel, alam nila po yan, simula't simula, ganyan po talaga ako mag-shuffle. Kasi diyan po ako nakakakuha ng magagandang baraha. 5 na po. Magagandang baraha na talagang makaka-resonate po ang lahat. Okay? Meron tayong 5. Ayun, 6. Oh, may nahulog na 2, 7, 8, 9. Last one. Sige, kunin ko to. Okay, Aquarius, buo na yung 10 baraha ha, para sa bonus reading mo. Sige, igilid lang natin ito. Bilangin ko ito sa harap ninyo at ilalatag na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, may sobrang isa. Ilagay natin. Akala ko kompleto. Kung sometimes kasi nadodoble yung barahang nahuhulog, I thought isa lang siya, kaya ganyan sumusobra. Pero don't worry kasi magagamit naman natin yan kapag kinakailangan. Sometimes natin may mga baraha na parang hindi clear yung message. Kinukuha natin yan. Sige. Ayan. Kompleto na, Aquarius, ang 10 baraha. Nakalatag na, wag na nating patagalin pang yung bonus reading. Let's begin with your opening card. Queen of Swords. Ooh. Queen of Swords, not because the Queen of Swords is facing the right position or the right angle. Tapos nakataas pang yung sword. It means na mostly, I can see here, 90% of the Aquarius people as of now ay parang nasa villain mode na kayo ngayon. Parang kayo yung tipo ngayon na wag nyo kung papakialaman ha, dito sa mga ginagawa ko. Mayayari kayo, okay? Or what does it mean na parang nasa mode kayo, nakafocus ka ngayon sa buhay nyo, you don't give a shit or you don't give a fuck. Okay, sorry for the words, ganyan po talaga ako, prank ako. Wala kayong pake sa mga taong naninira sa inyo. Wala kayong pake sa mga negatibong binibigay sa inyo. Talagang nakafocus kayo sa buhay mo, sa goal mo, sa mga plano mo sa buhay. Wala kayong pakialam sa mga kanagahan ngayon na nangyayari sa paligid mo. Ayan, no? Here you are. Okay, Aquarius, palang wag niyo akong papakialaman dito, nananahimik ako. Wag niyo akong idamay. Bahala kayo diyan. Wag niyo idadamay yung pangalan ko. Okay, dahil eto, seryoso ako sa pagpapalago ng buhay ko, paghahanap ng pera or any kind of opportunities. Okay? Pangalawa, ayan Page of Swords again. Here you are talagang. This is just showing, ayan you are on the top of the mountain. Okay? And nakataas na naman. Di ba nakataas yung page, ang swords mo naman. It means na talagang tapos na kayo doon sa momento or sa panahon na pagpiplease na mga tao.
Kasi dati people pleaser daw kayo. Aquarius, parang gusto nyo dati, nagbibigay kayo, nag-share kayo, gusto nyo lagi happy ang members of the family, mga kaibigan. But now, with this page of swords, talagang just showing na your focus, the shift of your mind as of now ay talagang sa sarili mo lang. Wala nang iba. Ako muna, mamahalin ko muna sarili ko. Kasi ako lang, walang ibang makakatulong sa sarili ko, kundi ako lang. Okay? Hayaan nyo ako mag-focus dito. Ako muna. Hayaan nyo akong sarili ko naman ang asikasuhin ko, sabi nyo, kasi I know in the first place na kapag ako talaga ang nawawalan, kapag ako talaga nangangailangan ng tulong, although there are some nakakatulong, but parang hirap na hirap ka makahingi ng tulong. Okay? Malinaw ang ating mga baraha, ha? Pangatlo, nakadalawang swords na tayo. Ayan di ba? Sabi ko sa'yo pinapakita lang yan. Okay, Destine, sorry. Lumabas naman ang aking konting Bisaya. So, 10 of Wands. Okay, this is your emotion. So, what does it mean? Yung 10 of Wands, okay, actually kapag reading ko na Aquarius, lagi lumalabas ito. Okay, this is not your present situation. This is not your past situation or the future situation, but nasa nature mo. Kumbaga, ito yung talaga yung pag-uugali mo. Bakit? Pasan mo ang daigdig. You're the breadwinner of the family. Ikaw lagi ang nilalapitan. Ikaw ang nagdidesisyon sa pamilya. Ikaw ang gumagawa ng paraan para masolve ang mga problema. Kahit nga sometimes, labas na sa circle mo, labas na sa boundaries mo, ay gumagawa ka pa rin ng paraan para akuin ang mga bagay-bagay, mga responsibilities. Okay, here you are, okay? Yan yung yan yung favorite, favorite movie mo. Pasan ko ang daigdig, okay? Pang-apat, tingnan natin. Wow, lumabas na naman ito. Actually, kanina, sabihin ko sa inyo, yung una kong reading ng Aquarius, ewan ko kung anong nangyari. Kinikilabutan ako. Kanina kong reading, nakaset na ako sana ng record. Unang lumabas itong Devil. Pero di ko alam kung anong nangyari. Biglang pumatay ang cellphone ko. Kaya, hindi to inulit ko. So, nag-antay ako ng ilang oras kasi pangit naman kung ulitin ko agad. So, nag-antay ako ng ilang oras. Sabi ko, babalikan ko ang Aquarius. Pero ito na naman, lumabas na naman ang Devil. Aquarius, mag-ingat kayo ha. Ibang nararamdaman ko. Kasi lumabas na naman ito So, there's a slight, parang meron talagang something na gumagawa ng paraan or parang masama ang intention sa iyo. Okay, maybe, i-clarify natin. Okay, clarify natin. May isang baraha, di ba, na sumobra kanina? Chariot card. So, anong ibig sabihin nito, Aquarius? Kasi devil siya. Mag-ingat ka sa pagtitiwala, lalong-lalo na kung may kinalaman sa pera or sa mga properties. Baka mamaya may sinesettle ng mga properties, may sinesettle na kaperahan. You are giving your full trust, but mamaya ikaw yung maisahan. O baka mamaya dahil ginagawa ito ngayon kasi may mga hidden agenda itong mga tao sa iyo. Parang there are some point na parang lulukohin ka or baka mamaya parang sila yung makaka-take advantage. Okay? Makasunod sila ng 10 of Wands. Sabi ko, full responsibilities, baka maaring kapamilya, kamag-anak, kaibigan lang ang gagawa nito sa iyo. Kung napapanood mo ito ngayon, please be mindful ha. Warning para sa iyo. Pangalawa na to kanina 'di ba sinabi ko sa inyo, nag-record na sana ako, lumabas yan. Unang-una pa talaga yung devil na yan lumabas. Tapos biglang namatay yung cellphone ko without, hindi ko alam kung anong nangyari. Nakaset ng lahat, pag biglang pumatay. Okay? Panglimang baraha, tingnan natin. Hanged Man. Possible itong mga tao na to na nagpaplano nito sa iyo is someone talagang nasa circle mo. Parang ito yung mga taong ang dami mo nang naibigay na tulong. Kasi parang ito yung sila yung mga taong parang hindi naman totally walang-wala. Parang alam mo yung parang di tulad mo na maganda ang trabaho, di tulad mo na maganda ang sitwasyon. Ito sila parang umaasa lang sa ayuda, sa padala na itong mga kamag-anak mo na to. Parang that's why siguro ngayon parang naiinggit or for something na parang hindi natutuwa sa progress na nangyari sa buhay mo.
Okay, these hanged people, ito yung mga taong mga sarap buhay lang. Ito yung mga taong talagang parang paano-ano lang. Just lakad-lakad lang. May nagbibigay naman sa akin, may tutulong naman sa akin. Okay? Mag-iingat ha. Huwag magpapaabuso. Huwag maging mapagmatsyag or Aquarius maging matalino. Tingnan natin kung ano tong tatapat mamaya sa devil yan, magko-confirm ha. Sige, pag-anim tayo. Babalikan natin yan. Itong pang siyam na baraha, itong pang 9 card yung tatapat dyan sa devil yan yung magko-confirm ng talagang mga tao na yan na kung anong balak nila sa iyo. Pang-anim, Temperance, your temper, control your temper. Yun nga sinabi ko, parang there are some of you na parang nagiging mainitin ang ulo, bugnutin, irritable, parang hindi maganda yung emotions as of this week. Ayusin yan kasi yan yung nag-block din ng blessings para sa iyo. Although may mga blessings kang tinatamasa, parang may mga pinapagawa ka pero parang puro failure, parang puro palpak, parang hindi umaayon sa plano mo kasi siguro ito mga negative thoughts, mga negative reactions na ginagawa mo, instead of settling it in a calm way, sa mahinahon na paraan ay parang nag-overreact ka. That's why, okay, your temper, ayusin ang temper. Or yung pasensya, okay, ayusin yan. Pampito, Emperor, authority. Siguro medyo struggle ka daw ngayon, Aquarius, in terms of person in authority. Siguro may nagpe-pressure sa'yo na tao na in terms na parang medyo nakakataas ang posisyon, or maybe something na higher sa yung posisyon, or parang siya yung medyo nakakalamang sa'yo in terms of money, in terms of parang siya yung nagko-control sa'yo. Parang I can see here na parang sunod-sunuran ka, or parang minamanipulate ka. Okay, this Emperor is, of course, this is a male energy. Something na parang matanda na. Tito, or what is this? Tata. But I can see here, dito relatives mo. Basta matanda na lalaki, or basta hindi man totally matanda, parang may katungkulan, o parang siya yung nagko-control sa'yo. Parang bawat galaw, ganito, dinidikta niya, sinusunod mo because, of course, nagsusumusunod siya kasi may gusto kang mangyari na in the future para sa'yo. Tingnan natin. Okay. Sun card. This is a beautiful card, of course. Okay. Magkatapat sila ng 10 of Wands, yung responsibilities. Pasan mo ang daigdig. So, this Sun card is just showing na talagang hindi na mababago yung pag-uugali mo na pagtanggap sa mga responsibilidad. But this Sun card is just showing na kahit ipagpatuloy mo yan, there will still be some opportunities na darating sa'yo kasi you're the kind of person na mga masisipag. Kaya kapag may opportunities, nasusunggupan nyo agad, mabilis kayo makatunog sa mga opportunities, magaling kayo sa paghahanap ng opportunities with this Sun card, okay? You will be guided, marami pa rin parating para sa inyo. Pero with this Devil card, di ba sinabi ko lang mag-iingat lang sa pagtitiwala sa mga tao kasi parang meron talagang taong gusto kayong pabagsakin or parang isahan, lokohin sa mga bagay-bagay na dinidil nyo sa ngayon. Ito na. Pag 9 card na tayo, tingnan natin kung ano ba ito, sino ba ito, kasi nakatapat na tayo sa Devil. Pang 9 card mo, tumataas ang balahibo ko. Yun na nga. Di ba? Tingnan mo. 3 of Cups celebration card. Talagang meron talagang naiinggit sa iyo. Ayaw niya talagang makita. Ayaw nitong mga tao na to na makita talaga na masaya ang buhay niyo sa ngayon. Pero ang nakikita ko dito, maniwala ka. Alam mo, parang, pasensya na, babawiin ko ha. Pero ito yung nakikita ko, parang lumilitaw ngayon sa vision ko. Kamag-anak mo ito. Kamag-anak mo itong naiinggit. Siguro pumupunta ito sa inyo, sa bahay nyo, sa nakakasalamuha mo, nakakasalamuha ng magulang mo, pamilya mo. Pero parang panlabas lang yung kasiyahan niya. Celebration card. Of course, it's you, ikaw ito. Celebration. But hindi siya masaya sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Hindi siya masaya sa progress. Siguro may iba sa inyo nakabili ng sasakyan, bagong bahay, nakita nakaangat-angat na. Pumupunta-punta lang just to observe. But all in all, pailalim, hindi masaya. Mag-iingat ka, Aquarius.
Alam ko baka may idea yung iba sa inyo kung sino yan, pero mag-iingat. Okay, sige. 10th and last card, malinaw sa akin. Malinaw sa akin. Alam mo, sabihin ko sa iyo, nakikita ko dito babae. Babae. Although yung hanged man na lalaki ha, pero babae ang lumalabas sa vision ko. 10th and last card, the world card. Okay. This world card ay magkatapat sa hanged man. Ang ibig sabihin nito, yung tao na yan, okay, yung tao na yan na naiingat, na gusto kong pabagsakin, ay malayong malayo sa sitwasyon nyo. Magkaibang iba talaga yung mundo nyo, yung world nyo. Parang siya yung tipo na tao hindi makaangat-angat, hindi makausad-usad sa buhay kasi puro inggit at insecurities ang laman ng puso ng buhay. Okay? But this world card also represents for you as an Aquarius na your new chapter in life sa ngayon ay talagang mapupuno ng biyaya. Okay? Kasi lumabas yung sun card eh. Biyaya, hindi natin masasabi kasi wala namang pentacles or pera, wala namang what is this, cups, although mayroong cups, celebration, but cups in terms of achievements. Siguro, kung ano man yan, basta biyaya, blessing, tanggapin mo. But I can see here, please, this reading is more on caution, pag-iingat, kasi napakalinaw nakita ko dito. Tumataas ang balahibo ko. Sinabi ko nga sa inyo kanina, trinay kong mag-reading ng una pero lumabas agad yung devil na card na yan. Biglang pumatay yung cellphone ko. So there's something talaga na negative. Okay, huwag kayong matakot. Kailangan nyo lang magdasal, protektahan ang sarili nyo. Or kailangan nyo lang the best, alam nyo kung ano yung para hindi magtagumpay itong tao na to. Please, prayer. Doblehin nyo ang yung panalangin. Walang makakatalo sa kapangyarihan. Search nyo sa YouTube ito. Search niyo sa YouTube ang Prayer of Saint Michael. Napakapangyarihan niya. Ayan siya yung, di ba, tinalo niya si Devil, oh. Ayan si Satanas, tinapakan niya. I-click nyo or hanapin nyo sa YouTube ang Prayer to Saint Michael the Archangel. Manalangin kayo araw-araw, gabi-gabi bago matulog kasi siya yung magpaprotect sa inyo. Hindi maganda itong nakikita ko para sa inyo. Okay? Well, wag matakot. Everything. Matatapos din yan. Mawawala din yan. Okay? Hindi rin siya magtatagumpay. Basta enjoy nyo ng buhay ngayon. Sabi ko nga kanina, baguhin. Baka mamaya masyado kayong mga irritable ngayon. Parang hindi maganda yung mood nyo. Please balance it. But all in all, naway mapanood nyo to. At least nag-guide kayo sa mga kilala nyo pang Aquarius na iba na hindi pa member nating channel. Please don't forget to hesitate to recommend our channel para mapanood nila ito. At makatulong tayo na makapagbigay ng soulful and meaningful na tarot reading. Okay? And that's it. I'm so thankful. Maraming salamat sa inyo. Kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please, isubscribe niyo po ang ating channel and huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod nating videos sa pagsasamahan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, pinakamalakang soulmates. God bless us all.